Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Purihin ng Panginoon sa buhay at panibagong araw na binigay sa atin ng Panginoon. Ngayong umaga tayo po ay magpatuloy sa pagdadalanginan at magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang Bible po ay nagpapaalala muli sa atin sa nalalapit na parusa ng Diyos sa sanlibutan. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa Isaiah 24 verse 1. Kung bakit po may kaparusahan sa sanlibutan, ito po yung nagsimula lamang sa isang kasalanan, ang pagsuway ni Adan at ni Eva. At yun po ay na-inherit ng mga tao. Kaya po ang Diyos ay napuot sa mga taong mapagsuway sa kanyang utos. Sabi po sa Isaiah 24 verse 1, ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh. Pangangalitin ang mga tao, iisa ang sasapitin ng lahat. Mamamayan at pari, alipin at Panginoon, alila at mga may-ari ng bahay, nagtitinda, namimili, nangungutang at nagpapautang, mawawasak ang daigdig at wala nang pakinabang dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh, matutuyo at malalanta ang lupa, manghihina ang buong sanlibutan, ang langit at ang lupa ay mabubulok. Sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito, dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos. Winasak nila ang walang hanggang tipan. Kaya't susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Mababawasan ang mga naninirahan sa lupa. Kaunti lamang ang matitira sa kanila. Mauubos ang alak, nalalanta ang ubasan, ang mga nagasaya, daranas ng kalungkutan. Ang masayang tugtog ng tamburin ay hindi na maririnig. Titigil na ang ingay ng mga nagsasaya. Mapaparam ang masayang tunog ng alpa. Mawawala rin ang pag-inom ng alak sa saliw ng uwitan. Ang alak ay magiging mapait sa panlasa. Magulo ang lungsod na winasak. Ang pintuan ng bawat tahanan ay may harang upang walang makapasok. Sa mga lansangan ay sumisigaw sila dahil kulang ng alak. Nawala na ang kagalakan at nauwi sa kalungkutan. Lahat ng kasiyahan ay napawi sa lupa. Naguho na ang buong lungsod, ang pinto nito ay nagkadurog-durog. Gayon din ang mangyayari sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Parang puno ng ulibo matapos lagasin ang bunga, tulad ng ubasan matapos ang anihan. Silang mga nakaligtas ay aawit dahil sa kagalakan. Mula sa kanluran ay kanilang dadakilain si Yahweh. Purihin siya doon sa silangan at ipagbubunhi ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa baybayin ng dagat. May awit ng papuring maririnig, maging sa pinakamalayang dulo ng daigdig, bilang papuri sa Diyos na matuwid. Ngunit ang sabi ko naman, nalulungkot ako. Nasasayang lamang ang panahon, wala na akong pag-asa. Patuloy ang panlilinlang ng mga taksil. Palala ng palala ang kanilang pagtataksil. Mga kapatid, ito po ay paalala ng Diyos sa lahat po ng mga tao ngayon. Nangyayari po ang puot ng Diyos sa sandaigdig, sapagkat ito po ay sinabi na ng Diyos. Dahil sa pagsuway ng tao, ang buong daigdig ay wawasakin ng Diyos, magiang ang langit. Sinasabi po ng salita ng Diyos na maghahari sa tao ang kalungkutan, ang takot, pagkabalisa, sapagkat sa parusa po ng Diyos ay wala pong makaliligtas, maliban sa mga taong tunay na nananampalataya sa kanyang anak. So, sinasabi po ng salita ng Diyos na darating po ang araw, mawawala ang liwanag ng buwan at araw, at maghahari si Yahweh magpakilaman sa lahat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem, do'y mahayag ang kaluwalhatian sa harap ng mga pinuno ng bayan. So, kinakailangan po mangyari ito sapagkat
ito po yung dapat po nating makita, no? Kaya po tayong mga sumampalataya na kay Lord, dapat po tayong magalak sapagkat ililigtas po tayo ng Panginoon. Tayo po ay inililigtas dahil po sa ating pong patuloy na pananampalataya at pagsunod sa ating pong Diyos. Ang kawawa po talaga yung mga taong wala sa Diyos. Kaya po mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. May panahon pa tayo, may buhay pa tayo, may panahon pa upang tayo po ay lumapit, isuko ang buhay sa Diyos, higit sa lahat, sumampalataya at kilalanin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi po, sasapitin po natin yung pinakamasakit na parusa ng Diyos. So, napakahiwaga po ng buhay na ito. So ngayon, masaya ka, bukas malungkot na, hindi mo alam, ito na pala yung huling araw mo sa daigdig. Halimbawa, kung ikaw po ay bigyan ng Diyos ng ultimatum, ito na lang yung isang araw na binigay sa iyo ng Panginoon. Will you give it to the Lord? Bibigay mo pa sa Diyos ang buhay o i-spend mo sa mga bagay dito sa mundo? Mga kapatid, paalala po sa atin ng Diyos ito, na ang Diyos ay kailanman hindi po siya nagbibiro. Ginagawa po ng Diyos ang lahat ng kanyang mga sinabi. At nangyayari na po ito ngayon. Diba? So, tingnan nyo ito. Verse 19, ang daigdig ay tuluyang mawawasak sa lakas ng uga. Ito'y mabibiyak. Ang lupay tulad ng isang lasenggong pasuray-suray at kubong maliit na hahampay-hampay sa bigat ng kasalanan na kanyang tinatagay. Tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na ito babangon kailanman. Uuga, nagkakaroon po ng lindol na para bang lasing na pasuray-suray. So yan po ang sasapitin ng ating pong mundo. Kaya mga kapatid, may panahon pa para isaayos natin ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, maraming salamat sa paalala, Panginoon. Salamat dahil may pagkakataon pa kaming ayusin, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas namin. Isuko ang buhay namin at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Pinagkitiwala po namin sa inyo aming pong buong buhay sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Good morning po sa ating mga kapatid.